sa ating pong sa ating pong pagsisimula, tayo po ay dudulog sa ating Diyos sa isang maikling pananalangin. Marami po tayong ilalapit na panalangin sa ating Diyos na po. Panginoong Diyos na mabuti, makapangyarihan, Diyos na lumalang lumikha sa amin at sa lahat po ng bagay na nandito sa kalupaan, sa katubigan at maging sa buong kalawakan ng Diyos. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ka po namin ng Diyos. Panginoon, sa mga oras pong ito muli po, Panginoon, itinataas po namin sa dakilang pangalan ang gawain na pinagkatiwala mo po sa aking mga balikat, O Diyos Ama. Ang gawain po, O Diyos, ng pangangaral po ng iyong banal na salita, O Diyos. Ama, ikaw po ang siyang patuloy na kumilos magpala sa gawain ito, O Diyos. Ama, inaamin ko po sa aking sarili na hindi ko po ito kaya sa pamamagitan po ng aking sariling karunungan, sariling kaalaman. Ako po, O Diyos, ay iyong hamak na lingkod na tutupad, gaganap po ng ministeryong pinagkatiwalaan po sa akin ng Diyos. Kaya nga po, Ama, sa lahat po na aking sasabihin, ikaw po, O Diyos, ang maglagay ng mga salita magkataga sa aking mga labi, O Diyos, na kailangan pong marinig ng mga anak mo, mga lingkod mo na patuloy na nanunood, patuloy na nakikinig, patuloy po na sumusubaybay sa gawain to, sa ministeryo ng pangaral po ng inyong banal na salita, O Diyos. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilahin ka. Panginoon, huli itinataas po sa dakilang pangalan ang mga kapatid po namin na mayroong mga pasasalamat, O Diyos. Sila po na nakapasa sa kanilang mga board exams, sila po, O Diyos, na nakapasa sa kanilang mga interview para po sila po ay makakuha ng kanilang mga visa pagpunta po sa ibang bansa, at sila po na nakapasa sa interview upang sila po ay matanggap po sa trabaho na kanilang ina-apply, no Diyos. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Ganon din po, Ama, salamat din po sa mga mararaming mga kapatiran na dumulog sa iyo sa pamamagitan po ng isang maikling pananalangin. Sila po, O Diyos, ay pinagaling mo sa kanilang mga karamdaman. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan, kalusugan ng pangatawan na patuloy mo pong ibinibigay, patuloy mo pong ipinaparanas sa bawat isa na umaasa, nananalig, nananampalataya po sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Ganon din po, Ama. Minsan pa po, nagpapasalamat po kami doon po sa mga nagdiwang po ng kanilang mga birthday sa nakaraang buwan ng July. Diyos, salamat po sa isang taon pa na idinagdag mo sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Ama, kung paano sila po ay iyong binasbasan, pinagpala, iningatan, ginabayan sa nakaraang taon ng kanilang mga buhay, iba yung biyaya at pagpapala ang kanilang matatanggap sa isang taon pa na aming tinatanaw na iyong ibibigay, ipagkakaloob, ipagpapala sa bawat isa po sa kanila, O Diyos. Salamat po, Ama. Ganun din po sa mga nag-aaral, Panginoon, muli itinataas po namin sila sa dakilang pangalan. Sila po, O Diyos, na nagnanais na magkaroon ng mataas na marka, mataas na grado sa kanilang mga report card. Diyos, pahiramin po sila ng talino, karunungan, kaalaman, pagkaunawa, magamit po nila sa kanilang pag-aaral. Ikaw naman po, O Diyos, ay maparangalan, mapurihan, mapangiti kanila sa talinong ipapahiram mo po sa kanila. Salamat po, Ama. Minsan pa, ang ministeryo ng paghahayag po ng iyong banal na salita, ikaw po ang siyang kumilos, ikaw po ang siyang magsalita para sa akin. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Salamat po, O Diyos. Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa araw na ito, okay. August na, ano po? Sa ilang tulog na lang, bare months na, ano po? Christmas na naman, ano po? So, ang masabi ko, Merry Christmas! Ano po? Merry Christmas po sa bawat isa. Month of August,
Ilang tulog na lang, September na, bare months na, meaning Christmas na. Napakabilis po ng panahon. Lalo na ngayon, lalo na po sa ano, papansinin po ninyo, yung po mga senior, yung po mga edad na tumungtong na po sa edad na 40 pataas, napakabilis po ng araw, napakabilis po ng oras sa kanila na ano. Yung bang parang gustong pigilan yung pag-usad ng ang oras. Pero hindi po hindi po pwede yan sa yung parang hinihila. Opo, parang hinihila yung mga oras, yung mga araw, yung mga linggo, mga buwan. Kamukat-mukat mo. Matatapos na naman ang isang buwan at pagkatapos ay isang taon. Ganon din po. Pag ganito mga umiidad na, dadagdagan yung bilang ng edad, dagdag din po yung wrinkles ng mga senior. No po? Dagdag din po yung sa nararamdaman na rayuma, yung po mga white hair, yung pong isa nating mga, yung po isa sa ating mga technical director ay nakita ko dito. Marami din po siyang puti buhok. Ano po? Nagkukulay po siya. Sabi ko po sa kanya, pag nagkukulay ka ng buhok, mas madaling pumuti ang buhok mo kasi mainit po yung pangkulay. Sabi ko, mas gwapo ka pag puti ang buhok mo. Tingnan po ninyo. Mas maganda po yung natural. Opo, ganun po talaga. Mabilis ang panahon. Opo, tapos po pag ganito na mabilis ang panahon na yung mga senior na. Ano po? Nandiyan na yung mga arthritis. Ganyan po yung buhay na ano. Mabilis ang panahon. Mabilis ang usad ng mga oras. Ano po? Okay. Dito po sa ano, babasahin po natin ang aklat po ni Propeta Isaias. Ano po? Yung pong aklat ni Propeta Isaias ay ganito ang nakasulat. Isaias, kabanatang 6 na po, talatang 22. Isaiah chapter 60, verse 22. Ganito po. Babasahin ko po muna ito sa wikang English. Ano po? Tapos po, ito po ay babasahin ko sa wikang Tagalog. Ano po? Para mas madali po yung pagkaunawa, pagkaintindi sa ating babasahin na salita ng ating kapatid na si Propeta Isaias. Sa English po, ganito po ang sinasabi. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will make it happen in its time. Ano po? Yung pong ano na yung sinasabi niya na, I, the Lord, will make it happen in its time. Doon po sa ibang dito po sa Tagalog, ganito po ang sinasabi niya. Isaias, kabanatang 6 na po, talatang 21. Ganito po ang sinasabi. Maliit mang lipi, iyang inyong angkan magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon. Pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa sa takdang panahon. Sabi po ng Panginoon, ako si Yahweh ang nagsasalita at ako ang magsasagawa sa takdang panahon. Okay. Sa ganito pong mga pananalita, okay. Basahin na rin po natin sa wikang Kapampangan. Yung pong mga kapatid po natin ng mga Pampango. Ganito po ang sinasabi. Kapampangan, Isaias kapitulo 60, versikulo 22. Makanya niya po insasabihan, agyang ing pekamalati at kalulumong diling pamilya, maging maragulyang antiing bansang mayupaya. Okay. Iti daptan kong agad, potang ing panahon amituldo, datang na, ako ing Gino. Potang datang na, ing panahon amituldo, daptan ko.
Sa Kapampangan yon. Sa English, ang sabi po, in the Lord, the Lord will make it happen in its time. Sa Tagalog, ganito po ang sinasabi. Mangyayari ito sa takdang panahon, pagkat akong si Yahweh ang nagsalita, ang magsasagawa. Yung pong sa English na paraphrase ay ganito, when the time is right, I the Lord will make it happen. I the Lord will make it happen. So sa ganito pong mga pananalita, ang ating pong pag-aaral ngayon ay binigyan ko ng titulo na In the Fullness of Right Time. Sa takdang panahon, sa takdang oras. Ito po ang titulo natin. Sa takdang panahon, sa takdang oras. Okay. Yung nga pong sinabi, yung pong alam po ninyo, ang panahon, no? Yung kapanahunan po ay marami pong mga berso sa Biblia ang nagbabanggit patungkol po sa kapanahunan. Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes, no po, sa Tagalog po ay Mangangaral. Kabanatang 3, talatang 1, ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. So lahat po ng mga pangyayari na nagaganap sa ating mga buhay, ito po ay naitakda na ng Diyos. Ano po? Basahin nga po natin yung aklat po ng Ecclesiastes. Ano po? Para po malaman natin kung ano po yung binabanggit dito ng mga sinasabing takdang panahon. Ano po? Takdang panahon na sinasabi dito sa Biblia. Ang lahat ng bagay o lahat ng mga pangyayari ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ano po ang mga ito? Okay, ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagkatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. So, ang lahat po ng mga pangyayari, ano po? Ang lahat po ng mga pangyayari dito sa ating kapaligiran, ano po? Sa daigdig. Ang sabi nga po ng Biblia, ito po ay nagaganap ayon sa itinakda ng Panginoong Diyos. Yung pong ating titulo na In the Fullness of the Right Time. No po? Tapos po yung kung ating po susumahin. No po? Ang Diyos ay hindi po, God is not bound by time. God is not bound by time, moment, or season. God is in control of everything and anything. No po? Yung pong nito, hindi po nasasakop ng hindi po nasasakop ng oras ng kapanahunan ang Diyos. Ang Diyos ang may control sa lahat po ng ito. Okay. Dito po sa mga pangyayaring ito na yung pong panahon na ang Diyos ay nagsabi na sinabi po ng Diyos kay Abraham na ang kanyang lipi, ang kanyang lahi
o sinabi ng Diyos kay Moses na ang lahi ng mga Israel, ng bayan ng Israel o ang mga Israelita ay matitira doon po sa Ehipto sa loob po ng mahigit na 400 taon. Sila po ay magiging slave doon. Pero hindi po yung 430 years na sila po ay nandoon sa Egypt, sila po ay slave, no? Aaralin po natin yon. Pagmula po dun sa panahon na si Jacob ay pumasok doon sa Ehipto hanggang sa panahon po ng Exodus o paglabas ng Israel doon po sa bayan ng Ehipto, ito po ay umabot po ng 215 years, 215. Yun po ang panahon na kung saan magmula sa panahon po ni Jacob na siya ay pumasok sa Ehipto hanggang sa panahon ni Moses na magkaroon po ng Exodus. Ito po ay 215 years. Pero, no po, si Moses po ay 80 years old na noong panahon na mag-Exodus ang bayang Israel. So, 215, alisin mo ang 80 years na buhay ni Moses. Ang natitira po ay 135 years. So, ang mga Israelita o ang bayan ng Diyos, ang Israel, ito po ay naging slave o naging alipin doon po sa Ehipto sa loob po ng 135 years. Ito po, 135 years plus 215 years. No? Yung pong pagpasok ni Jacob doon sa Ehipto hanggang sa Exodus. 215 plus 135 plus yung 80 years po ng buhay ni Moses. That is a total of 430 years. Ang sinabing ito ng Diyos kay Moses ay naganap po. Nangyari po ito in the fullness of the right time. Naganap po ang mga pangyayaring ito. At lahat po ng mga pangyayaring yon ay nangyari doon po sa loob po ng Ehipto. No po? Sa Egypt po nangyari ang lahat ng ito. Ngayon, nung ang mga taong ito doon po sa fullness of time na yan. So, makikita po natin na ang Israeli, ang bayan ng Diyos ay hindi po naging alipin doon sa Ehipto ng 430 years. So, sila po ay naging alipin po ng 135 years bago po magkaroon ng Exodus. Okay. Ganito po ang ano. But in the fullness of right time, God, Yahweh, Jehovah, the Almighty, sent Moses to the Pharaoh to release the Israelites from slavery. Ito po. Ito po yung ano eh. Ito po yung nangyari na ano. Ito po yung tinatawag ko na point number 1, hopeless situation. Ito po. Hopeless situation. Kasi po, naging ano sila, naging slave sila ng 135 years nang walang nangyayari, walang kumikilos, walang gumagawa ng kaparaanan upang sila ay makalaya, makalabas, makahulag po sa pagiging alipin mula sa mga Ehipsyo. Pero, sa takdang panahon, sa tamang oras, ang Diyos ay sinugo niya itong si Moses kay Paraon upang kausapin niya ito na palabasin, palayain ang bayang
ng Diyos ang Israel. Si Moses po kasama ni Aaron, ang kanyang kapatid, sila po ay nakipag-usap sa Paraon bago dumating ang mga plagues. Ano po? Before the coming of the plagues, during and after. Ano po? Yung mga salot. Ano po? Bago dumating ang salot, at habang nandoon ang salot at pagkatapos ng salot, si Moses at saka si Aaron ay pumunta, kinausap ang Paraon upang palayain, palabasin, bigyan ng kalayaan ang bayan ng Diyos. Sa buhay po natin, hindi lamang po ang mga Israelita ang mayroong tinatawag na Moses o Aaron. In the fullness of right time, our God, Yahweh, sent our own Moses, ang Diyos, si Jehovah, ang dakilang manlilikha. Pinadala po niya ang sarili po nating Moses. Na po, bago po dumating ang mga salot sa ating buhay, habang mayroong salot at pagkatapos po ng mga salot. Ano po? In the fullness of right time, God, Yahweh, sent our own Moses and Aaron before, during, and after the devastating plagues that attacks our life. Somebody prayed to God in our behalf to be freed from slavery of wrongdoings. Sa buhay po na walang direksyon, mayroon pong isinugo, pinapunta sa atin ang Diyos. Mayroon pong dumalangin sa Diyos na tayo po ay makalaya sa maling gawain, sa maling buhay, sa buhay na walang direksyon, sa buhay na magulo. Walang kinikilalang Diyos, sariling lakas, sariling talino, sariling kakayahan ang inaasahan. Pero bago tuluyang masira, bago tuluyang mabaon sa lusak ng kasamaan, kasalanan ang isang tao, bago ito mabaon sa kahirapan, sa takdang panahon, nagsugo ang Diyos ng isa niyang lingkod upang ikaw, ako, lahat ng mananampalataya ay gabayan, tulungan, patnubayan, makalaya sa umaalipin sa taon na maling gawa. Hindi lamang po ang bayan ng Israel, ang bayan ng Diyos ang mayroong Moses, mayroong Aaron na tumulong sa kanila, na nagkipag-usap sa Paraon upang sila ay makalaya. Tayo man, mayroon din po tayong Moses, mayroon din tayong Aaron na isinugo ang Diyos. Yes, they prayed for us. Yes, they did some effort. Nag-effort po sila para po tayo ay makapagbagong buhay, tayo po ay kumilala sa Diyos, yung buhay po natin na walang direksyon, yung pong buhay natin na inaasahan po natin ay ang sarili natin, talino, karunungan, kakayahan, ito po ay mabago na tayo po ay matutong umasa, magpasakop, magpailalim sa kapangyarihan ng isang tunay na Diyos na buhay. Bakit po napakarami? Bakit po Bakit po ganito na napakahirap? Uulit-ulitin ko, napakahirap humulagpos sa gawa ng kasalanan ang isang taong wala sa Diyos. Ano po? Kung natatandaan po ninyo ang kwento ng Israel, ang bayan ng Diyos nang sila po ay pinayagan ng Paraon na sila po ay makapaghandog sa Diyos.
Pinayagan niya lumabas sila. Kumbaga, pinalayanan niya sila. Bilang mga alipin, hindi na sila alipin. Umalis na ang mga Israelita doon sa Ehipto. Pero pagdating po dito sa Exodus chapter 14, verse 6 and 7. Ano po? Exodus chapter 14, verse 6 and 7. Nag-usap-usap po ang mga Ehipsyo at ang Paraon. Ang sabi nila, bakit pinayagan nating umalis ang mga Israelita? Wala nang magtatrabaho para sa atin. Wala na tayong mauutusan. So ang ginawa po ng Paraon, nagbago ang kanyang isip na bagaman pinalayanan niya ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos, siya po ay kumuha. Basahin po ninyo, Exodus chapter 14, verse 6 and 7. Kinuha po niya, isinama po niya yung 600 chosen chariots. Ano po? 600 chariots. Chosen chariots. 600 po yan. Mayroong mga kapitan na nagmamaniobra doon sa mga karwahe na iyan. Sila po ang patuloy na ginagamit ng Paraon upang sikilin ang mga Israelita. Ano po? Napakahirap po. Umulag po sa maling gawa pag wala ka sa Diyos. Pag wala ka sa Panginoon. Isipin po ninyo, 600 chosen warriors po ng kaaway ang siyang pinapadala upang mapigilan ang sinuman na naglilingkod sa Panginoon na siya ay makalapit, makatawag, makapanalangin, makapagpuri, makasamba sa Diyos. 600 of them. Mga espiritu, mga kampon ng kadiliman ang pinapadala ng kaaway. Alam po ninyo na ito po yung yung hopeless case ng hopeless situation po ng mga Israelita. Bakit po? Kasi po, nung sila ay habulin ng mga piling karwahe, mga piling mga soldier, ng mga kapitan ng Ehipto, ng Paraon, sila po ay nakapagitna doon sa dagat na pula at sa mga Ehipsyo. So wala na po silang malulusutan, wala na po silang matatakbuhan, wala na po silang mapupuntahan. Ano po? Ano po ang ginawa ng mga Israeli? Ano po ang sinabi ng Moses, ano po ang ginawa ni Moses? Si Moses po, siya po ay lumapit sa Diyos. Tumawag sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, bakit mo ako tinatawag? Bakit ka dumadalangin? Sabihin mo sa mga Israelita, sabihin mo sa bayan ko na sila ay magpatuloy sa kanilang paglakad. Let them move on. Kumilos sila. Huwag silang matakot. Yun po yung let them move on. Yung pong yung pong mga sitwasyon na parang wala nang pag-asa. Yung po sinasabi na yung pong mga may sakit, na mayroong cancer, na sabi na, mamamatay ka na dyan. Sasabihin ng doktor, mamamatay ka na dyan. Tapos, imbis na mag-pray, imbis na dumalangin, imbis na tumawag sa Diyos, nawawalan ng pag-asa. Sabi na, hopeless situation. No! Move on! Tumawag ka sa Diyos, nandiyan ang Diyos, nakikinig ang Diyos. Ang mga Israelitas, they are slaves for 135 years. They did not stop on praying. They did not stop on calling unto God so that they will be freed from bondage of slavery. Hanggang sa panahon na sila po ay tinugon ng Diyos. Pinadalangan niya itong si Moses. Ganito, masakit ka. Sinabi ng doktor,
Hanggang dyan ka na lang, mamamatay ka na dyan. Mawawalan ka ng pag-asa. Hopeless situation ang nasa isip mo. Kaibigan ko, ulit-ulitin ko po yung kwento ko. Nung ako po ay nagkaroon ng sakit sa kidney. Doon po sa St. Luke's, 1999. October po yan, 1999. Ang sabi po ng doktor sa akin, maliit na doktor, sabi niya sa akin, bibigyan lang kita ng 5 araw para mabuhay. Hinarap ko po yung doktor. Sabi ko sa kanya, Dok, tao ka lang. Mayroon akong Diyos na pinananalanginan. Sabi niya sa akin, 5 days lang ako mabubuhay. Pero pinanghawakan ko yung mga pangako ng Diyos na, sabi niya sa akin, ang sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin at ako ay tutugon. Tumawag ka sa akin, tutugunin kita. Ang sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you. Yung tao, siya lang ang magdidikta sa buhay mo. No, ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang ating kinabukasan. Ang sabi nga po niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Yun po yung ano ng Panginoon. Lord, just move on. Maski na may problema, may suliran, maski na ano pa sabihin ng tao. Mamamatay ka na niya. No, my God will heal me. I have this Jehovah Rapha. I have this great healer. Anong hopeless situation? Yes. Isa pa po. Nung po ako ay nagbalak na mag-abroad. Opo. Maniwala po kayo, hindi. Nagtatrabaho po ako sa gabi. Hanggang sa madaling araw, tapos uuwi po ako, magbibihis lang, maliligo, magbibihis, pupunta ako ng Manila, bibiyahe ako ng Manila. Para makapag-apply po sa mga agency. 3 beses po akong napeke. Nung pang-4, sabi ko sa Panginoon, nung ano lang ako dun sa pangatlo, sabi ko sa Panginoon, ayaw ko na Lord, ayaw ko na. Nandoon ako sa prayer tower. Doon sa church namin, meron po prayer tower to. Pag gusto ko mag-pray, kung sino gusto mag-pray, nandoon. Kaya kausap ko, just, Panginoon, ayaw ko na po ayaw ko na po mag-apply. Kung gusto mo, Lord, na ako ay makapag-abroad, ito po ang deal ko sa iyo. Hindi ako mag-a-apply, ikaw po ang mag-a-apply sa akin. Para ako po ay makapag-abroad. Yes. Sinabi ko po yan sa Panginoon. Yun po ay March. Tandang-tanda ko po yan. March po nung ako ay magsabi sa Panginoon. 3 beses ko na ako po ay na peke. Sabi ko, Lord, ikaw po ang mag-apply para sa akin. May. Susunod po na buwan. Opo, 1991 po yan. May dumating sa bahay, isang lalaking maliit, maputi, mukhang mayaman. Hinahanap po ako. Magkaharap kami, hinahanap niya ako. Hindi po ako nagpakilala kaagad. Sabi ko, bakit po ninyo siya hinahanap? Ang sabi po niya sa akin, kasi po may nagsabi sa akin na gusto raw po niya mag-abroad, kaya lang 3 beses na siya napeke. Kaya ngayon umayaw na siya. Nandito po ako para tulungan siya. Alam po niyo, ang Diyos ay sumagot kaagad-agad. March po ako dumalangin sa kanya, Panginoon, kung gusto mo ako makapag-abroad, ikaw po ang mag-apply para sa akin. I move on. Hindi ko pinahawakan yung 3 beses na pagkapeke sa akin. Pumunta sa bahay yung tao. Sinama niya ako sa Makati. Doon kami nag-fill up ako ng form. Application, lahat ng mga requirements ibinigay ko. Pagkatapos po, umuwi na. May po yun. June 15, same year.
pumutok ang pinatubo. Pagputok po ng pinatubo, naisip ko kaagad yung inaplayan ko. Sabi ko, wala rin. Nauwi rin sa wala. Yung pinaghirapan ko. June 15, araw po ng Lunes yun. Pumutok ang pinatubo. Alam po ninyo, nawalan ako ng nawalan ako ng pag-asa. Hopeless situation. Bihira na, 3 beses na napeke, tapos pag yung susunod ng pang-apat na puputok ang pinatubo. Hindi ka makabiyahe ng Manila. Sarado ang Pampanga. Isolated ang Pampanga. Hindi ka makabiyahe. Sarado mga kalsadas. Sa dami ng mga buhangin, sa mga lahar. Araw-araw na doon ako sa bubong, binababa ko yung mga buhangin, mga lahar doon sa bubong ng tinitirahan ko. Tumagal po yan, tumutulong ako doon sa church. Pag-alis po ng mga buhangin, mga lahar doon sa bubong po ng church at saka doon sa prayer tower. Yun po. Pagkatapos po nung June po yun June 15. August, September 10. June 15, pumutok ang pinatubo, walang isolated ang Pampanga. September 10. Araw po yan, Martes. Meron pong nag-iisang telepono doon po sa kabilang subdivision. Sabi ko, subukan ko tumawag dun sa agency, kung ano na ang nangyayari. Tumawag ako sa agency, sinabi ko, kinausap ko yung secretary doon. Pinagalitan ako. Ang sabi niya, Mr. Tuason, ngayon ka lang tumawag, ipapaalis ka na. Punta ka rito, magpa-medical ka. Ano po ninyo? Yung araw po na iyon, umaga. Bumiyahe po ako kagad. Pagdating ko doon ng tanghali, pinamedical na po ako. September 10 po, yun nang ako ay medical. September 23, paalis na po ako. Punta ako ng abroad. Bakit po ganito yung po hopeless situation ko? I just move on. Noong pong may sakit ako, nung sinabihan ako ng doktor, sabi niya, hanggang dito ka na lang, 5 days ka na lang. No! Tao ka lang, Dok, meron akong Diyos na pinapanalanginan. Hanggang doon sa mapeke ako sa pag-abroad. Nawalan ako ng pag-asa. But still, ang Diyos, in the fullness of right time, pag ang Diyos ang siya nagsabi na ikaw ay makaka-abroad. Alam po ninyo ba't hindi ako nakapag-abroad doon? Pumutok ang pinatubo. Kasi po, kailangan kong tumulong doon sa church. Kailangan ko pong tumulong doon sa church at kailangan ko pong iayos ang pamilya ko bago ako alis. Yan po ang minsan di po natin nakikita yung mga plano ng Diyos sa atin. Ano po? Praise God. Pareho nito. Yung near death. Yung pangalawang points. Ano po? Yung unang punto, hopeless situation. Pangalawa, yung near death situation. Ano po ninyo, ulitin ko lang po yung Exodus chapter 14 verse 6 and 7. Ano po? Yung pong mga Israelita na doon nakapagitna doon po sa dagat na pula at saka doon po sa mga mahabol na mga chosen warriors and soldiers of Pharaoh. Papatayin po sila. Pero ang sabi ng Diyos kay Abraham, sabihin mo sa bayan, sabihin mo sa mga Israelita, move on! Maglakad sila. Opo? Maglakad sila. Dagat yan! Paano sila makakalakad? Ang sabi ng Diyos kay, iunat mo ang iyong tungkod at matutuyo ang dagat. Ganyan po ang Panginoon. Doon sa near-death situation, nandyan ang Diyos
Pag ang pagsubok, ang kahirapan ay dumating sabay-sabay, wala kang masulingan, wala kang matakbuhan katulad po ng mga Israelita. Ang sabi nga po ng Diyos kay Exodus chapter 14 verse 15, tell the children of Israel to go forward, move on. Tayo po pag may problema, may suliranin, may mga bigatin, mayroong dalahan, meron pong mga alalahanin, huwag kang magmokmok, huwag kang maupo sa isang sulok at magsabi na, hindi ko na kaya. No, tumawag ka sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, call unto me and I will answer thee. Sabi po nung kaibigan ni Job sa kanya, kung ako sa'yo, isusumbong ko sa Diyos ang aking mga problema. Isumbong natin sa Diyos ang ating mga problema. Isumbong natin sa Diyos ang ating mga suliranin, ang ating mga bigatin. Panginoon, may sakit po ako. Panginoon, may babayaran po ako. Wala po akong pambayad. Wala po akong pera. Panginoon, marami po akong kailangan. Sinusumbong ko po sa iyo ang aking mga problema, ang aking mga sulir. Panginoon, inaalala ko po yung aking mga anak na nandoon sa malayo. Doon sa mga lugar na kung saan ay mayroong gera ang US at ang Iran. Inaalala ko po sila. I'm worried about their safety. God, I'm calling to you. Isinusumbong ko po sa iyo ang aking mga problema. Near that situation, yung nga po mga anak ko, sabi nila, Daddy, pag yung Iran, parang Christmas, nakikita mo yung mga drone, nagliliparan sa taas, pumuputok. Nakakatakot. Near that situation, ang Diyos pa rin. Nung po ako, last year nga ba yun? Ito pong lang. Itong mga nakaraang lang. Buwan. Yung nga pong sabi ko, in 2 months time, 5 beses po akong na-aksidente. Dito sa Tarlac. 5 times I met accident dito po sa kalsada ng Tarlac pag ako po ay nagpupunta dito. Near that situation, yung pong motor ko dumadagan sa akin. Nandoon ako sa gitna ng kalsada, pinagkakaguluhan ako. There was a time na ako po ay binangga. Yung pong motor ko umikot-ikot. Near that situation. Pero sabi ko sa Panginoon, Diyos, ikaw po ang aking proteksyon. Ikaw po ang aking gabay. Ikaw po ang aking patnubay. Ama, hawakan mo po ako. Itong mga pagsubok na ito ng kaaway, yes, 600,000 chariots, 600,000 warriors po ng kaaway ang ipinapadala sa akin. Akala po niya mapapigilan po niya ako sa paglilingkod sa Panginoon. No! Dahil nagsabi ako sa Panginoon, nung ako po ay mayroong sakit. Ipinangako ko po sa Kanya. Sabi ko sa Diyos, Diyos, pabayaan mo lang po na ako po ay na ang mga anak ko ay matapos sa kanilang pag-aaral. Ako po ay maglilingkod sa iyo. Nandun po ako sa ospital nung sabihin ko sa Kanya, nung taningan po ako ng 5 araw ng doktor. Humarap ako sa dingding, ako po ay nanalangin, Diyos! Hayaan mo lang na makapagtapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral. At ako po ay maglilingkod sa iyo. That was 1999. 2003. Graduate na po yung mga anak ko. Nagpasimula po akong maglingkod sa Panginoon. Una, doon po sa Bamban, Tarlac. Nakarating po ako sa Mindoro, nakarating po ako sa May Isabela.
sa may Cagayan po, naglingkod ako sa Panginoon. Nakarating ako doon sa mga kulungan, sa jail, sa prison ministry, sa hospital ministry, nandun po. Naglingkod po ako sa Panginoon. Ngayon, dinala ako ng Diyos dito. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi nga po sa akin nung isang kasama ko sa church, nandiyan ka pa rin? Sabi niya sa akin. Kasi po siya lumipat na ng ibang church. Sabi sa akin, nandiyan ka pa rin? Sabi ko, oo, nandito pa rin ako. Kasi dito na ako mamamatay. Dito ako nagpasimula sa paglilingkod sa Diyos. Dito ako mamamatay. Move on, mga kapatid ko. Doon sa sinasabi ng near-death situation. Ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Tapos po, yung multiply situation. No? Multiplying situation. Ang sabi nga po doon sa nabasa natin, ang pinakamaliit na pamilya ay magiging napakalaki. Siya ay magtatagumpay. Ano po? Isaiah chapter 60 verse 22. Doon po sa Genesis chapter 3 verse 15. Ano po? Nung kausapin po ng Diyos yung ahas. O ito, Bible trivia. Doon po sa unang panahon, sa panahon po ni Eva at saka ni Adan, ang ahas po ay nagsasalita. Ang ahas po ay naglalakad. Basahin po ninyo ang inyong mga Biblia. Naglalakad ang ahas. Nagsasalita ang ahas. Ang sabi po ng Diyos, chapter 3 verse 15. Ang sabi niya, binhi mo at binhi ng babae ay mag-aaway. Tutuklawin mo ang kanyang sakong at dudurugin niya ang iyong ulo. Ang sinabi po ng Diyos na ito ay patungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. That was 6,000 years before the coming of the Lord Jesus Christ. Ipinanukala na po ng Diyos yan. Pagdating po sa kay Propeta Isaiah chapter 7 verse 14, ang sabi po, and this sign, ang tandang ito, ang magsasabi, isang sanggol na lalaki ang ipapanganak at siya ay tatawaging kahanga-hanga. His name shall be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Mighty God. Sinabi ng Diyos doon po sa Genesis, tapos sinabi po ni Propeta Isaiah, ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Nangyari po yan doon po sa aklat ni San Mateo nang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po sinasabi rito? Basahin po natin ulit. Ano po? Isaiah chapter 60 verse 22. Ano po? Isaiah chapter 60 verse 22. Para po mapag-unawa po natin mabuti. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Verse 22, ganito po ang sinasabi. Thank you, Lord. Maliit mang lipi, iyang inyong angkan, magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon. Maliit na lipi. Nagpasimula po ang gawain ng Panginoong Jesucristo. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang salita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng isang tao, si Juan Bautista. Pero po, nang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo at siya po ay mangaral, siya po ay tumawag ng mga alagad. Lumaki ng lumaki ang pamilya ng Diyos at ito ay naging makapangyarihan. Lumawak sa buong mundo, buong daigdig. In the fullness of right time, ang panukala ng Diyos ay naganap, nangyari patungkol po sa pagdating ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa hopeless situation, doon po sa wala ng pag-asa,
na ikaw ay makakaahon, makakaulagpos sa kasamaan, sa kahirapan. Ang Diyos ay nandiyan. Ano po? Ang Diyos na nandiyan. Ano po yung hopeless situation na ano? Isa pa? Ito po si Abram at saka itong si Sarai. Si Sarai po ay 90 years old. Si Abram ay 100 years old. Pero sinabi ng ating Panginoon kay Abram, by this time next year, you will have a son. Ang sabi po niya, yan po ay sinabi po niya doon sa Genesis chapter 17. Po, Genesis chapter 17. At inulit po niya yan doon sa Genesis chapter 18 verse 14 na naririnig po ni Sarai. Po, nagtawa po itong si Sarai. Ang sabi niya, ngayon pa ba namang matanda na ako? Itong aking asawa ay laos na. Saka pa kami magkakaanak. Siyempre naman, 90 years old na po itong si Sarai. Ibig sabihin, 2 beses na po siya nag-menopause. Itong si Abram, hindi naman rin po siya kabataan. 100 years old na po siya. So nagtaka po siya. Ang sabi nga po ng Diyos, bakit ka nagtawa? Meron bang mahirap para sa Diyos? Is there anything too hard for the Lord? Sabi po, yung pong hopeless situation, yung pong mga mag-asawa na nagnanais na magkaroon ng anak, na matagal nang nagsasama pero wala pa rin anak hanggang sa ngayon, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Just pray, just call on unto God. Do not lose your hope. Yung hopeless situation, no? Just trust in God. In the fullness of right time, ang inyong panalangin ay tutugunin ng Diyos. Doon sa near-death situation, maski na sabihin ng doktor, mamamatay ka na, no! Tell him, mayroon akong Diyos na pinapanalaginan. Tao ka lang. Mayroon akong dakilang manggagamot. Ang aking Diyos. Panginoon, napakabuti mo po sa amin. Sa tamang panahon, sa takdang panahon, Lord Diyos, dumating po ang kaligtasan sa bawat isa sa amin, Lord. Hindi lamang po sa amin, kundi po sa sambahayan na aming inire-representa, O Diyos. Salamat po sa salita mo na bagaman maliit na pamilya, ito po ay magiging makapangyarihan. Sabi po ng sabi mo rin po kay Job, chapter 8, verse 7, though thy beginning is small, but thy latter end shall be great. Nagpasimula po kami sa paglilingkod sa iyo, O Diyos, na kami-kami lang. Hindi po namin kasama ang aming pamilya. Subalit ngayon, O Diyos, nandyan ang asawa, nandyan ang mga anak, nandyan po ang aming mga manugang at ang aming mga apo. Sama-sama po kaming naglilingkod sa iyo. Isa pong malaking karangalan ito, O Diyos, na kami po ay mapabilang sa iyong pamilya. Purihin ka, O Diyos. In the fullness of the right time, Diyos, dumating ka para po sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Diyos, salamat po sa iyong ginawa doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ama, hindi ka po nahuli. Sa lahat ng sandali, Panginoon, pag nawawalan kami ng pag-asa, O Diyos, bigla, nandiyan ka. Pag kami po, O Diyos, ay nandoon na sa bingit ng kamatayan, Ama, ang iyong presensya ay aming nararanasan. Diyos, pag kami ay kakaunti, nandiyan ka palagi. Pinapalakas mo ang aming loob hanggang sa kami po ay dumami na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Ama. Panginoon, kami po, O Diyos, ay dumadalangin, nagpapasalamat, nagpupuri sa mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin sa araw na ito, O Diyos. Ang in the fullness of right time, O Diyos. Panginoon, hindi po kami nawalan ng pag-asa, nanalig po kami, umasa po kami, nanampalataya po kami na ikaw po ang tutulong, gagaway, papatnubay sa amin, O God. Doon po sa near-death situation, O God, tumawag kami sa iyo, O Diyos.
Pinanghawakan po namin na ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Pinanghawakan po namin na by your stripes we are healed, O God. Dahil sa iyong mga sugat, kami po, O Diyos, ay gumaling. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagdating. In the fullness of the right time, O God, dumating ka para kami po, O Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan. Ama, tinubos mo po kami sa aming mga kasalanan. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka, Ama. Ama, tinataas ko po sa dakilang pangalan, amang kapatid ko, mga pinsan, mga kamag-anakan, ang lahat po ng nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa gawain ito, Panginoon. Pagpalain mo po sila, gabayan mo po sila. Sila po na, O Diyos, na hindi pa kumikilala sa iyo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalawin mo po sila. Dalawin mo po sila, O Diyos. Madama po nila na ikaw ay kanilang kailangan sa kanilang buhay. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Ang oras po natin ay alas 5:58. 2 minutes pa. Announcement po ulit. Mayroon po tayong gawain dito po sa may Cantarilla, District 4. Doon po sa may likod po yan ng police station. Yan po ang CEMI San Manuel, sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. At dito po sa may bandang Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan, CEMI Herona, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. Ganon din po sa may malayo-layo, CEMI Tuwao, Akusilian, Kagumitan, Cagayan Valley, Tuwao. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Okay. Panginoon, muli po, O Diyos, nilalapit sa dakilang pangalan, Ama, ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, si Pastor John Bison, Panginoon, si Pastor Manny Carlos na mayroon po magkaramdaman. Ganon din po, Panginoon, si Pastora Ricky Chanogan, si Mami Penny Candelaria, si Bishop Jesse Candelaria, si Pastora Joyce Ogan, Lord, si Pastor Melendison Ogan, mayroon pong karamdaman. Ama, tinataas ko po sila sa dakilang pangalan. Kagalingan po para sa kanilang kalusugan, kalakasan ng pangatawan. Purihin ka, Ama. Salamat po sa pangalan po na yung bugtong na anak ni Kristo Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God.